Diyos maray na hapon. Nagkakaigwa ng unyan, ninsuhay na pagkikipag-ulay ang mga banwaan na apektado kan mag-aanom na aldaw na nga blackout kang kaso Recotres sa Rinconada area. Hagad din dangunyan sa San Miguel Energy Corporation na inuto ng palaugan liwating kuryente ang sa idang banwaan ninhuli sa mas dikit nindang pagkakautang. Live ali dyan sa Rinconada area, nagbabarata sa Avril Daha. Avril. Elmer, nasa pang-anom na banggingan ini kadikluman ligdi sa Rinconada area kung saan prominente na naman ini mga generator set na sa tuya na dadawog sa kasentrohan, partikularmente na digdi sa Nabua. As in Elmer, ngunya na Huwebes nakatalaan na may pag-ulay ang mga Rinconada mayor mismo sa DOA secretary na. Ang banwaanin Bulaan may pinakadigit na moroso sa kaso Recotres sa gabos sa mga banwaan sa syudad na yaon sa ikapat na distrito Rinconada area. Nag-aabot sana sa 3.2 million pesos ang utang kan LGU Bula, kaya piguhurot kan banwaan na maibalik tulos ang supply kan kuryente sa sainang lugar sa urog kadaling panahon. Among kan mga municipality in Rinconada, Bula lang ang may pinakababa na kautangan. Rapid na ang campaign ni, maski nga ni Subanggi sa ginibuming mas taking ceremonies with barangay officials, big appeal ko na sa inda to help in the collection and the payment. Enot na pighagad ka mga alkalde na igwanin dikit man sa ng utang sa kaso Recotres na direkta nang magbayad sa SMEC tanganing maibalik na tulos ang supply kan kuryente. Alagad na pagkauruynan kan mga alkalde sa Rinconada area na magkasararo na sana sa pagipag-ulay kay Department of Energy Secretary Carlos Pitilla na tabangan sinda na masolusyonan ang presenteng krisis na inaatubang kan ikaapat na distrito. Information given to us by the Congressman Salfortuno, kahapon lang sa kuya ko niyan. By Thursday, may appointment kami kay Secretary Pitilla and Department of Energy and with NEA Administrator Edith Bueno. Magin si Congressman Salfortuno kan ikaapat na distrito. Dati naman na nagipagtabangan sa paghanap ng solusyon sa problema kan kaso Recotres. Kolektado man sa mga ma-policeminate sinda sa mga Rinconada mayors duman sa mga area ninda, at the same time si Congressman nagtatabang man na makatipon ka itong tigahagad kan SMEC na ibabayad ni. Tiglalaoman ang positibong kasimbagan kan DOE katakod kan pakiulay kan mga alkalde sa Rinconada. Alagad mayo pagiraray nanghihiling na maliwanag nakakaabdan matapos na mataunan extension ang kaso Recotres tanganing makaguno nin sapat na kandidad na ibabayad sa San Miguel Electric Corporation. Elmer, sa pinakahuring impormasyon, presenting nakipag-ulay pananggad si OIC General Manager Claro Toriano sa pamayokan NEA at sa SMEC. Tanganing ipresentar itong sa indang workflow na pigahagad. Tanganing pautawon na kanaya ng 50 million pesos nga ni ang kaso Recotres. Alagad nasa sa mga oras na ini, mayo pasubot Elmer na rin si na update kung ano naman ang pagkaulayan kang SMEC NEA as ni OIC General Manager sigon man sa mga representante na dawal at digdi sa Bicol. Elmer? Minalwas sa Avril, duman sa ipinalwas mo bagang comparison ka mga pagkakautang ka mga iba-ibang lokalidad dyan sa Rinconada area na dakula talaga ang diferensya. Kung duman sa Iriga, more than 50 million ang utang sa kaso Recotres, duman sa Bula, garo almost 1 million lang, asin sa Balatan, garo mas salit pa. Dakula man agad ang pagkakaiba, so inikutaan na biglalamag ka mga ibang banwaan dyan na mataon man silang preference na maibalik ang kuryente, tadikit bala ang pagkakautang. Mayo na ining mangyayari ngunyan Avril dahil nang luwas ang urulay na ni. Yes, Elmer, ninhulita kung baga na pagkauruyunan na dapat sararo na lang sinda na maghahag kay ninhulita sa rumah ng provider or supplier kay ning kaso Recotres na yung nga SMEC. So, ang piguhurot ninda na at least matawanan ng pagkakataon na maibalik ang kuryente na ang supply sa kaso Recotres as in ang inot na matatawanan Elmer ni na supply ng kuryente liwat in kaso nga nin mapagbigyan ng kaso Recotres iyo ining may mga hababang utang sa kaso Recotres na banwaan silingan kan Bula, kan Balatan as kung may lima nyato ito pang mga ibang munisipyo digdi sa Rinconada area na talagang hababa man kumpara sa ibang mga darakulang siringay kasama syudad as in iba pang banwaan. Aram Avril, maabot ng anom na aldaw sa aga ang blackout dyan sa kaiwasan kan Rinconada area kung kan mawara ini kan nakaging Huwebes asin na ang aram ko kung pagkatume nakikiulay na ang kaso Recotres. Pero kung hanggang ngunyan may pa silang mailuwas na update, ano daw ang positibong pananaw ng mga leaders dyan na matataon pa sila ng onra o ng pabor kan NEA asin kan SMEC Avril.
yung ano yan, Elmer, ano kan subago sa pagulay sa miyembros kan media ni OAC General Manager Claro Toriano. Talagang ngunyan na daw pigahat ko taanaan kasimbagan kan liwat na ipag-ulay niya. Alagad sa kanya maipakitang update. Ayan siguro sa aga ko kuliton tana kung ano na si update asin ang pinaka-kuringanin na po pwedeng gibuhon na yun makipag-ulay na mismo sa DOE Secretary na yun na nga ni Yan Elmer. Siguro ang mga mayor na mismo nagibong lakdang siguro nga isang ipag-ulay niya to sa Alcalde Canbula sa Webes alas 3 hapon. Igwa na sinda dyan Elmer ni nakatalaan na pag-urulay asin sana maging positibo tanganing mo niya ng na liwat na maibalik na ang kuryente. Jan April, sa kinamumugtakan mo sa Nabwa, sa sentro kan Nabwa, ngunya naglalawag ng kadikluman, ano nahiling mo dyan? Ano may mga establishmento na may kuryente man? Asin sa kainteron siguro, talagang mayong ilaw, April. Yes, Elmer, sabi ko nga nagkansubago, siguro pagpatakang kadikluman, iyuman, ani pagbungkaras kayo mga generator set, kung paagi kita digdi sa kasentrohan kan Nabwa, Elmer, madadawang niya to na medyo maribukan mga generator set, lalo pa na pag medyo magtaray din yung mga edipisyo, mga negosyo digdi. Siguro yan man, Elmer, ang sa indang talagang ngunyan, iyo lang ini ang po pwedeng madumanan or maggamit talaga kay ini mga negosyante, ini mga generator set. Siring man, ini mga residente, Elmer, na mahiling niya ito nakadakol talaga sa luwas ngunyan. Lalo ta may moldig, di siguro man araan tabay muna, mientras na medyo amay pa, mauli na lang arat siya ng matanga-tanganing pag-uli. Dikit na oras na lang maturugan na. Yan siguro ang mga teknik ngunyan ng mga taga-Rinconada. Ngunyan na talaga madiklong pa sa indang lugar, Elmer. Okay, salamat April Dahal live. Hali dyan sa Banwan kan Nabwa. Formal na ang hinagad niya ni Camarines Sur Provincial Board Member Manny Noble na mag-take over na ang National Electrification Administration sa Casureco 3. Sigun pa sa bukal, uyo naman subot sindang isa pribado na ang kooperatiba. Nagbabarata si Kay Butastar. To grant the approval, the loan payable to Casureco 3 in the take over the management operation, thereby restoring the electrical services for the entire 5th district of Camarines. Iniya naging pahayag ni Board Member Manny Noble kani-kalimang distrito kan Camarines Sur kan magatubang ini sa mga miyembro kan sangguniang panlalawigan kasubago. Nagibo ni resolusyon si Board Member Noble kung sa inhagad kay niyan tabang kan sangguniang panlalawigan na mapilit ang National Electrification Administration na pautangon ang Casureco 3 asin dagos nang mag-take over aneya sa nasabi ng kooperatiba. Obeto kan kahagadan na iniyo ang tulos sa maibalik ang supply kan kuryente sa bilog na Rinconada area. Duman kita maglaog sa NEA. Ang NEA po kaya under control ang mga kooperatiba. Kaya ang ginibuta, nagpasara ko ng resolution, back up duman sa kaurutan kang Casureco 3 na maglo-loan sindang 50 million. Ang pag-take over kaneya sa Casureco 3, iuman ang pigihiling ni Vice Governor Fortunato Peña na pinakamadaling solusyon sa problemang kinakatubangon niyan kan bilog na Rinconada. Nagka-problema mga utang giraray. So, tama siguro rin ang privatization pero adala na maray. Sa tao kan pag-uyo ni Vice Governor Peña sa pagsasapribado o kaya pag-take over kaneya sa Casureco 3. Mauot man mo na subuot kan bilog na sanggunian na pag-ulayan ang manungudigdi antes na magpasar ng sarong resolusyon. Magin ang gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, uyo na isa pribado ang Casureco 3. Ang sa kuyang personal opinion po, dapat po i-privatize na po ini. Nanganing sa tuyang mga constituente sa Rinconada dahil na po madifisilan. Aram ko po masakit po ini. So I will help hand in hand na makahanap po ng pwedeng magbakal para ma-privatize na po. Kay Butastas, nagbabaretang Bicol. Mas pang nagpupungot ang mga residente sa kaiwasan kan Rinconada area sa padagos na kawaran ilaw na nasa ika-5 banggi na kasubanggi. Sa tao kay ni kanya-kanyang paaginaman ang ginigibo, makasurvive sa nasitwasyon na mayong kuryente. Nagbabareta si Mark Bonga. 5 banggi ng mayong kuryente sa bilog na Rinconada area sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya ang residenteng ini anggot ng maray sa Casureco 3. Kadipisilan ka na uda kuryente. O, sample na sana ang mga taga-Casureco, pusad pa sa ng bil, kaming mga pobre, putol-tulusan. Bakit yung mga maraming utang, hindi nila pinuputol kagad? Balita namin, marami silang utang. Sa paglibot-libot kang GMA News Kasubanggi, kadaklan sa Banwa sa Rinconada, garugos taon na ang itsura. Ang sentro kang syudad ng Iriga napapatos ng diklom, kaya alas 9 pa sana ng banggi ang mga tindahan sararado na. Mati naman ang epekto kang brownout sa mga ospital sa syudad.
Ang ibang laboratory test sa ospital na ini, pigpapadara pa sa ibang ospital tangay maggibusa na. Mostly nade-delay rin yung result pero sa awa ng Diyos, okay lang naman, naintindihan naman ng mga doctors kasi may mga certain laboratory test na talagang hindi kaya ng machine, hindi kasi kaya ng generator. Ang mga pambanggima na tricycle driver sa Banwaning Nabwa, tigpipili subot ang pasahero asin maging destinasyon ninda. Tanganing iwas hold up. Kilalanin mo kilalanin mo yung mukha ng pasahero para sigurado. Iwas sa hold upan kasi madilim nga. Pag hindi mo naman kabisado, siyempre kahit papaano, ang buhay ay buhay lang. Nanutaran ang pagkakaigwa ng mga motorist assistance centers kang PNP sa sentro kang Banwaan, as in roving PNP personnels. Delikado kaya nag-iikot po kami around the Lakidi sa buong Nabwa. Agrangay ngunyan ka mga taga-Rinconada na maibalik sa urong nakadaling panahon ang serbisyon kuryente sa sendang lugar. Mark Bonggat nagbabaretang Bicol. Nagpabakal na subuot nin mga minanang lote ang magtugang na si Iriga City Mayor Ganggang asin si dating alkalde Madeline Alfelor tanganing makabayad na sa dakulang pagkakautang sa Casureco 3. Nagbabarata si April Daha. Nagkakatirad 3 milyones pesos ang pigtaokan magtugang na Madeline Alfelor Gazmen asin alkalde Ronald Felix Alfelor sa Casureco 3 bilang kabayaran sa moroso ninda sa kooperatiba. Ang kwartang ibinayad, hali subuot sa ipinabakal na dagakan magtugang na pamana pa sa indakan sa indang ina na di pa sa nanahaloy kan magtalikod sa kinaaban. So ginibumiman po ang gabos na medyos na para mawaraman kami sa sa shame na igwada kaming utang sa Casureco 3. Piginguha ngunyan kan magtugang na Alfelor na mabayadan ang personal nindang utang sa Casureco 3. Tangani mawara na ang issue na saro sinda sa mga may haloy ng moroso sa kooperatiba. Sa pakikipag-ulay kan OIC General Manager kan Casureco 3 sa miyembros kan media kasudma, pig-konfirmar kay ni na bako sa naman ang magtugang na Madeline asin Ganggang Alfelor ang may utang sa kooperatiba. Igwa pa sa buot ng ibang miyembro kan pamilya Alfelor na igwanin moroso sa Casureco 3. Siding na sanakan mga Alfelor na iyo ang nagmamanihar kan dakulang universidad sa Rinconada area. So ang Alfelor po, bakulang nasalong pamilya bagasin dagabos iyo. So ang UNEP, igwamon po yan. Si dating Congressman Felix, igwaman yan. Actually, ang UNEP, nakapag na sindanin 2.8 million. So igwa pa sindang utang ngunyan itong Karen. Sa ngunyan, importante subuot ang pakipagkooperar sa indakan mga may moroso sa kooperatiba tanganing dagos na makabayad ang mga ini. Pusog naman ay pig-implementar ang pagkuha kan mga metro asin drop wire sa koneksyon ka mga konsumidor na may utang pa. Sa family na meaning kan family is kaming duwa ni sister ko, Mayo na kaming utang. Sa gabos lang po ng mga ibang pang spekulasyon na igwa pa pong utang ang pamilya mi. So, ngunyan pumahay po kaming utang sa Casureco 3. Sa Rinconada area, ang syudad ng Irigan may pinakadakol na bayadan sa Casureco 3. Kung sa nasa 7.2 million ang bayadan kan mga public building as in 6.5 million man sa street lights. April Daha, nagbabaratang Bicol. Sa tao kan makaturtristing kaburugtakan kan Rinconada area na may halawig ng krisis sa kuryente, maobserbaran sa lugar ang kawaranin organisadong grupo nin mga konsumidores tanganing magtabang sa pagmato kan Casureco 3 asin kan sa indang mga lideres. May magkusugbot na daw na boses sa tao kan siring na krisis. Makakaulay po niyato live ang saro sa mga nag-aaktibong konsumidor sa Rinconada, si Mr. Cesar Fajardo. Diyos maray na banggi sa imo, Mr. Fajardo. Diyos maray na banggi sa imo, Elmer. At sa tuya po mga televiewers sa GV7. Iyo po. Medyo horalawig ng panahon ang krisis sa kuryente dyan sa Rinconada area asin sa kada panahon na napuputulan o kaya maluyan serbisyo, dakol lang mga residente sa nagre-reklamo. Alagad hanggang ngunyan po mayong organisadong grupo ng mga konsumidor dyan na pwede magtaunin mas makusog na boses. Ano po ang nangyari dyan na Mr. Fajardo? Ngunyan sa presenteng problema kan sa kooperatiba kan Casureco 3, talagang ito ang sabi mo na talagang mayong organisadong grupo sa presenteng sitwasyon, kundi iningani sarong garo talagang inisyatibo kan sarong grupo tanganing magkaigwanin boses
na ang lambang sa Rosatoya mag-egwaning tarabangan ta aram niya to na talagang ang problema ini ba kulang problema kan ibang sektor kundi kamo sa sektor kan Ramuyang Susyudad di sa Kasoreco 3. Kaya kami po nagangapunan na dapat magkaigwaning wider consultation ta aram po under the principle of cooperativism na ang General Assembly siya po ang pinaka-powerful. Kaya para sa sakuya ang magdidesisyon digdi ang sabi na po nganing member consumers at sinda una ang nabibinifikaran, una sinda ang naapektaran. So therefore talagang malinaw na dapat ang member consumers ang magtao kang desisyon. Kaya yan po pagkarulayan mi dapat magkaigwaning wider consultation sa lagabos ng mga local government units, lalong-lalo po digdi sa Rinconada District. Ipo, siring kayo na sitwasyon mo niyan, sir. Ano na po ang mga ginigibong mga aktual na lakdang na ginigibo nindo o kan sa indong grupo, kung igwaman, tanganing medyo mabilog ang mas nakulang boses dyan sa Rinconada area? Sa Presidente Elmer, ang ginigibo mo talagang naging considerate po baga kita, talagang pinoobserbaran po niya ito ang satuyang mga opisyalis kan satuyang kooperatiba na to-exhaust all the remedies na ma-settle po ang problema between kan SMEC, then other electric cooperative sa tuya pong kooperatiba. Then right after that, dahil mapundo dyan, right after magkaigwa ng restoration digdi sa Rinconada District, talagang magkakaigwa po kami ng proposed plan na magkaigwa po ng referendum, sabi ko nga ni wider consultation, base po sa prinsipyo na dapat ang baslados beneficado, tataumi po yan sa member consumers na sinda magdidesisyon kung ano po ang option, ano po ang mapagpapilian ng mga diskarte, privatization, public-private partnership, or ano pong sistema na ikakarhay agreed both parties. Po. Sa punto pong ini, Sir, mayo lamang mga hero-hero dyan sa Rinconada na magkatiripon baga ang mga konsumidor, tangani pahiling man ang sa indang nagkakasarong boses, medyo mag-hero protesta, may pahiling sa Kasoreco 3, asin sa ibang pang leaders dyan na sinda uyam na sa siring kayo na sitwasyon ngunyan, Sir. Tama ka dyan, Elmer. Talagang ang mga konsumidor sa Rinconada District talagang uyam na kung saan nga ni inisabitang pauro-utro na talagang daininda po nasisiguro na sa maabot, sabi nga ni if there is one, there is two, there is three. Kaya sabi niya talagang is enough. Tama na talagang magkasaro na ang mga konsumidores na maski nga ni sa anuman po na bagay, sabi na po nga ni talagang apektado ang gabos na talagang ang pinaka-option digdi. High time na dapat maghiro, magkasaro ang mga konsumidores digdi po sa Rinconada at ang ani pong sa pagbabago. Diyan po sa Rinconada area, medyo po makusog pang maray ang influensya ng mga politiko. Kung sain, maski nga medyo may naiisip ng mga residentes, pag sinabi kan sa ng leader sa politika na medyo tuninong muna, talaga minatuninong sila. Ano daw po ang pwede nindong magibo dyan sa indong lugar? Tanganing medyo aging aktibo man si mga ordinaryong residentes sa mga public issues na siring kayan. Totoo po yan, Elmer. Talagang ang satuya pong mga politiko, not only in Rinconada, kundi po nationwide, talagang mga nervyoso po ini na mawaranin poder. Kaya halos pati po ang satuya pong kooperatiba, ginagamit po ninda na maging paagi tangani sindang mapreserbar sa indang poder. Kaya sabi ta po nga ni, wider consultation, based po sa prinsipyo na ang baslados gabos maging beneficado. Itataumi para sa sakuya po. Wider consultation, based po sa paghapot sa mga namamanuan, lalong-lalo ang konsumidores, kung ano ang sa indang mapapagilian, kung ano po ang mga option, ano ang mga diskarte, tangani pong magkaigwa po ning massive na reform sa samuya pong kooperatiba. Rin daw pwedeng mamatay ang konsultasyon na yan, ang paghiro-hiro ba ang mga residentes dyan sa Rinconada, Sir? Opo, yan po ang tiga-sararoan mi po ngunyan. So sa ngunyan, in the next few days, pwede na daw mahiling na magkagrupo dyan, tanganing magpahiling kasi itong boses. Ayun po, sasabi na po nga ni talagang gigibuhon mi po yan, na aram po niya ito, lalong-lalo na in high time, sabi po nga ni namati na po kan mga namamanuan, talagang iyo po ini ang sabi na po nga ni strategic time na talagang magpahiling ng pwersa ang atuya pong mga konsumidor sa Rinconada District. Salamat po, Mr. Cesar Fajardo, saro sa mga konsumidor dyan sa Rinconada area. Salamat po. Salamat. Sa iba pang bareta, liwat nagkaengkwentro, bandang alas 10 ng pag-aga kasudma, ang mga pwersa kan